Pumunta si Rizal sa Paris dahilan sa gaganapin noon ang pandaigdig na eksposisyon na darayuhin ng libo-libong mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dahilan sa karamihan ng tao, si Rizal ay nahirapan na makahanap ng lugar na matitirhan at naging napakamahal pa ng kabayaran ng mga paupahang kwarto. Nagpalipat-lipat ng tirahan si Rizal nang makakita siya ng isang maliit na silid at nakasama niya dito ang dalawang Pilipino si Kapitan Gusto Trinidad at Jose Alvin. Sa kabila ng kasiyahan sa Paris, naging abala pa rin si Rizal sa pagbabasa ng mga aklat sa Bibliothèque Nationale. Isa sa umakit kay Rizal sa eksposisyon ng Paris ay ang Eiffel Tower. Nabulo si Rizal at ang kaniyang mga kiintiyan sa pagbubukas ng eksposisyong Paris na pinangasiwaan ng Pangulo ng Pransya na si Sadi Carnot. Isa sa mga bahagi ng kasaysayan sa Paris ay ang pagkakaroon ng eksposisyon sa mga likhang sining sinalihan ni Juan Luna, Felix Resurrección Hidalgo, at Felix Pardo de Tavera. Umahog din si Rizal sa pamamagitan ng pagsasalin ng kanyang gawain na skulptura. Ipasali ang kanyang likhang ngunit hindi nagpamo ng katimpala. Itiniyo ni Rizal sa Paris ang samahang kidlat na binubuo ng kanyang mga kababayang Pilipino. Itinatagli ni Rizal ang samahang Los Indios Bravos at binulutan ito ang samahang kidlat. Ang paglalathala ng suksesos ni Islas Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang nagawa ni Rizal habang siya ay nasa Paris ay ang pagpapalimbag ng kanyang anotasyon ng aklat ni Morga na sukseso sa Islas Pilipinas na inilithala ng Garnier Freres. Created using Powtoon.